Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong pahayag ng Office of the Ombudsman na supalpal na bulaga si Martin Romualdez, kasama na rin si Senator Ping Lacson tungkol sa pagbaliktad ng mga ex-Marines. Advertise muna tayo ha. Meron tayong available na dark chocolate or tablia ngayon. Ito po ang tawagan. Mag-order dito 0916-9000997. Okay. Limited po ang stock kaya first come, first serve basis. Hindi ako nagnenegosyo nito. Araw-araw lang akong uminom dahil napakasustansya, napakasarap. At para matulungan ko rin ang mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao, maibenta ang kanilang produktong sikwate o tablia. Okay, itong post ng Peanut Gallery Media Network. The Office of the Ombudsman hit back, Romes back, against former House Speaker Martin Romualdez camp, rejecting claims that witness recantations have weakened the flood control scam case and stressing that these reversals could even strengthen the case against him. Kasi nagpahayag ang kampo ni Romualdez na wala na, mahina na yung kaso, wala nang credible witness dahil bumaliktad si Gutesa, bumaliktad si yung apat, ibasura na yan. So, rumesbak ang ombudsman. Diba, tuwan-tuwa si Senator Lacson na pwede daw kasuhan ng subornation of perjury si Marcoleta at saka si Defensor. Kasi paniwalang-paniwala itong si Lacson na totoo itong sinasabi ni Gutesa ngayon. Yung una niyang pahayag, yun daw ang sinungaling at itong pahayag ni Gutesa ngayon, yun ang totoo. Yan ang sinasabi ni Lacson eh. Assistant Ombudsman Miko Clabano blasted the Romualdez camp pronouncement as very misleading. Yeah. Very misleading. Emphasizing that earlier affidavits remain part of the evidence. Hindi po tama, sabi ni Clabano, hindi po tama na dahil lang po may recantation, nabura na yung dati nilang sinasabi. Ang legal effect po niyan ay itatabi po yung dating affidavit doon sa bagong affidavit. Ibig po sabihin, dagdag ebidensya po yan. The Ombudsman also raised red flags over the circumstances of the recantations, noting that some affiants become difficult to locate after previously appearing before the Senate, Congress, and the Ombudsman to stand by their original statements. Sabi ni Clabano, may informasyon po tayo na nababayaran yung mga tao na ito para mag-recant. So there are more questions about the recantations than there are about the first affidavit. Former Marine George Villalon Jr. separately alleged that witnesses were offered between 20 to 25 million each to reverse their statements. Lawyer Levito Baligod has also alleged that financial offers were made to convince former security personnel to recant. Clabano said investigators must establish whether bribery or irregularities attended the affidavits of recantation. If proven, those circumstances could bolster the investigators' case against Romualdez. Ayan. So, ayos. May official statement na rin ni Senator Marcoleta na yung respeto niya kay Gutesa buo pa rin. Naiintindihan niya, naniniwala si Senator Marcoleta na pressure si Gutesa sa pagpirma nitong pangalawang affidavit. Dahil meron ngang video conversation between Gutesa at ang kanyang wife at lumalabas doon is tinatakot nila si Gutesa.
At ako, sa aking opinion, naniniwala ako na talagang tinakot nila si Gutesa. At pati yung 4 na Marines, yung kasama sa Brave 18, opinion ko lang ito, nabayaran, natakot din na pressure. Kaya ang katotohanan, para sa akin, yung nauna pa rin mga affidavits nila. Kasi yung unang sinabi ni Gutesa, yun yung bomba. Grabe. Excuse me. Sinigundahan o corroboration sa sinabi ni Saldico sa kanyang video. Pinatotohanan niya yung sinasabi ni Gutesa. Tapos dumating ang Brave 18 Marines, pinatotohanan nila ang sinasabi ni Gutesa at sinasabi ni Saldico. So, ang daming tao niya, no, na nagsasabi, Gutesa plus Saldico plus 18 plus 3, 20 plus nagsasabi. Yun ang totoo. Si Lacson, noong una, hindi siya maniwala kay Gutesa, nga nung bumaliktad na, very credible na, naniniwala na. Kaya, salamat sa ombudsman sa payag na ito. Sana matuluyan na kasuhan itong si Romualdez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako diri sa panimalay ni Giselle Baba nga taga Barangay Tikalaan sakop sa San Alahay, Purok 3, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop sa natabangan namo siya og hero. So mag-atop na ni karon. Og mo na ni ang gihatag nga yero nga gitabang 5 ka di 8 og 3 ka di 10 nga ilang iatop karon. Wala na Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nahumanag yun. Unang-una is magpasalamat ko sa Ginoo kay nakakuan mi og kanang nakadawat mi og grasya nga hinabang nga sin para mapulihan ang among atop nga 20 years na gyud nga tulo. Nagantos mi sa tulo gakabasa gid mi kong ulan na dayon. Salamat kay sa nag-sponsor unta daghan pa nga grasya nga inyong madawat para more pa ang inyong matabangan labi na sa mga ilang ati nga sila ang gihimong way nga kuan. Salamat kay sa inyong effort nga kami salamat kay sa inyong effort nga kuan kamo gid ang gihimog kuan way sa Ginoo nga para kamo ang makatabang sa mga kuan kabos nga sama namo nga lisod kayo makapalit og mga sin kay tungod sa kalisod ay diri man gud sa amo walay mga stable og trabaho ang mga tao. Salamat kayo. Salamat kaayo.